96.7. Yes, magandang umaga. Once again sa inyong lahat, kasama nyo na naman. Ngayong umagang ito ang nag-iisa ninyong Bebe Loves in the Morning, your one and only Greta. Dito pa rin yan sa programang palaging nagpapaalala sa inyo na kung meron man kayong mga pinagdadaanan, huwag nyo nang tambayan, daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiban na. Yes, isa't kalahating oras na naman tayong magdidibdiban. Isa't kalahating oras na naman nating pagmumuni-munihan ng mga sitwasyon o ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga kapwa at possibly nangyari na rin sa inyo, diba? O nangyari sa mga kakilala ninyo. Kaya kung kayo ay merong mga dinidibdib dyan, meron kayong gustong idulog, meron kayong mga bagay na hindi nyo masabi-sabi pero kailangan nyo ng advice, pwede po kayong mag-text sa ating official text line 0929216810. Again, that's 0929216810. At syempre live tayo ngayon sa ating official Facebook page. Hanapin mo lamang ang DZDG Destiny Radio. Again, that's DZDG Destiny Radio. Maaari mo ring i-follow, i-like ang aming YouTube channel. Hanapin mo lamang DZDG Destiny Radio. Mapapanood nyo doon lahat ng aming mga replays. Ayan, pati ang aming mga reels na nandoon. And of course, kung nais mo namang mapakinggan ang magagandang musika na hatid sa inyo ng ating himpilan, pati na rin ang aming huntahan pero wala kayong radyo paglabas nyo ng inyong mga tahanan, pwede nyo kaming i-visit sa aming official website. Hanapin nyo lamang www.dzdg967fm.com. Again, that's www.dzdg967fm.com. Lahat yan available para sa inyong convenience. Kaya naman tutok na maghapon magdamag. Dito lamang yan sa DZDG 96.7. At maya-maya nga lamang ay meron tayong didibdibin. Dibdibin natin ang mga bagay-bagay tungkol sa mga, alam niyo yun, mga damdamin ng mga taong kagagaling lang sa breakup. May nakaka-relate ba dyan? Kung may nakaka-relate dyan, tumutok ka lang at pag-usapan natin yan maya-maya lamang. In the meantime, ipagpatuloy niyo muna ang pakikinig ng magagandang musika. And I will be right back after a few minutes break. At nakikinig pa rin kayo dito lamang sa DZDG 96.7 with your one and only Bebe Loves, Greta. Dito pa rin yan sa programang Dibdiban na. At kanina nga ang sabi ko sa inyo, di ba? Meron tayong didibdibin sa mga oras na to. Ever heard of the right love at the wrong time? May nagre-react dito sa right love at the wrong time, oh. Yung feeling na parang tama naman yung pakiramdam mo. Pero parang yung circumstances sa paligid ninyo parang mali. Parang hindi umaayon. Parang hindi pa. 'Di ba? Yan ang dinidibdib ng ating letter sender na si Julia. Kaya naman pakinggan na natin ang kanyang liham. Hi, Greta. Ako nga pala si Julia. Gusto ko sanang i-share ang kwento ko tungkol sa unmatched chemistry namin ng guy na recently ko lang nakilala. Kaka-break lang namin ng boyfriend ko noong nakilala ko si James. Pero from the moment we met, naramdam ko agad ang chemistry namin. Pareho kaming may mga common interests. Pareho kaming nakakatawa at parang instant connection. Kaso DJ, andito ko ngayon sa sitwasyon na hindi ko alam kung paano ko i-handle. Pareho naman kaming single ni James at open naman ako sa possibility na maging kami. Pero recently parang may nararamdaman akong hesitation sa kanya.
despite the chemistry, parang may mga bagay sa kanya na hindi ko alam kung kaya ko bang tanggapin in the future or in the long run. May mga differences din kami na hindi namin magawa ng compromise. Nakakalito kasi. Pakiramdam ko hindi ko matansya kung ito ba talaga yung tamang tao para sa akin o baka nagkakaroon lang kami ng magandang time together. Gusto ko siyang i-explore pero natatakot ako. Baka kasi masaktan lang ako at masaktan ko lang siya. Paano ba natin malalaman kung ito na ba talaga yung tunay na chemistry na worth pursuing? Paano ba natin mahahandle yung gantong sitwasyon na may connection pero meron din namang mga red flags? Sana matulungan mo ko, DJ. Nagmamahal, Julia. At yan nga ang kwento o ang dinidibdib ng ating letter sender na si Julia. Ayan, mga listeners, baka po kayo ay nakaka-experience ng katulad ng nai-experience itong ating letter sender na si Julia. Pwede po kayong mag-leave ng inyong comment sa ating official Facebook page o di kaya naman ay mag-text sa ating official text line 0929216810. At mamaya lamang pagmumuni-munihan natin yan. In the meantime, pagpatuloy muna natin ang pakikinig ng magagandang musikang hatid sa inyo ng ating himpilan. Here is Be My Number 2. At nakatutok pa rin nga kayo dito lamang si DZDJ 96.7 with your one and only Greta. Sa mga oras na to, pag-usapan natin ang dinidibdib ng ating letter sender na si Julia. So para nga sa mga kakabukas lamang ng kanilang mga radyo, ang dinidibdib po ng ating letter sender ay tungkol sa possibilities ng being in a relationship with someone he just met despite the fact na kakabreak lang niya sa kanyang dating jowa. Ayan, Julia. Yes. And para sa mga nakaka-experience ng mga ganitong klaseng problema at the moment, alam mo, Julia, kahit na sabihin na natin na wala naman nga sa bilis o sa tagal ng pagkakakilala nyo ng tao, kung gusto nyo ba ang isa't isa, kasi alam mo, naniniwala din naman ako na kapag nag-click kayo di ba? When you know. When you see this particular person na alam mo nag-click, parang ito na yun. When you know, you just feel it, di ba? Nararamdaman mo na ito na yung tamang tao para sa'yo. But it's also a decision. You see, being in love or going in a relationship or getting committed with someone is also a decision. Kasi ang sabi mo nga kanina, di ba? Baka meron kayong mga bagay na hindi nyo kayang i-compromise with each other. Hindi pwedeng kapag nag-commit ka, dahil lamang meron kayong hindi pinagkasunduan, goodbye na kaagad. Hindi ganon. Kaya nga tayo merong tinatawag din naman na 3-month rule, di ba? Para masigurado natin na yung ating iniwanang relasyon, gusto na talaga nating iwanan. Yung relasyon na iniwanan natin, isang relasyon na hindi na talaga para sa atin. di ba? And I also read something, I'm not sure where I saw this one, na for you daw to finally decide, if you wanna get to be with a person, it takes usually 7 months daw. 7 months daw kasi ang kadalasang tagal ng infatuation. Naniniwala ba kayo doon? May nabasa akong ganyan. 7 months daw usually ang itinatagal ng infatuation. So, after 7 months mo daw malalaman kung talagang genuine yung nararamdaman mo sa isang tao o hindi. So, I guess Julia, kung ito yung palagay mo
maraming red flags and all, unang-una kilalanin mo munang mabuti yung tao. 'Di ba? Ang sabi mo naman, fairly recently mo lang siya nakilala. So talagang meron kang mga bagay na hindi pa alam tungkol sa kanya. Not unless you're so in love with the person that you're willing to let those things slide. 'Di ba? Yung mga red flags, you're willing to let it slide, go on by all means. Pero ayaw naman nating magsisi sa huli, 'di ba? Gusto natin yung sigurado at gusto natin i-share natin yung mga special moments natin with the person we truly love and with the person who truly loves us. Hindi ba? So I guess, kilalanin mo muna siya. You still have a lot of time. Hindi ka pa naman siguro napakatanda para, alam mo yun, para magmadali. So I guess kung marami ka pa namang panahon, at I guess marami ka pang panahon, meron ka pang panahon, get to know the person muna. Ayun. Though meron talagang mga siniswerte sa, alam mo yun, sa kumbaga parang little time na magkakilala, and then nag-click, and then eventually nagtagal, and then fell so in love. Meron talagang mga siniswerte na ganyan eh. Alam mo yung nakita nila, na alam nilang yun na yun, at nag-decide sila na yun na yun. Pero alam mo, hindi yun basta swerte. Yung mga ganong klaseng relasyon, winwork out nila yan ng bonggang-bongga. Pretty sure they worked out their differences. Kasi no two persons, or no two people are very alike, very identical. Even twins, ha? Even the identical twins, hindi yan magkatulad na magkatulad. Meron niyang differences. Ano pa kayo na hindi naman kayo magkakilala simulat sa pool? Diba? So yung mga ganyan na talagang nagkiklik right then and there, yung mga ganyan, marami yung wino-work out all throughout their journey. So if you're not willing to, alam mo yun, if you're not willing to let those red flags slide, ngayon pa lang, kilalanin mo na muna ng mabuti. Kilalanin mo munang mabuti yung si James. Sabi mo marami kayong bagay in common, marami kayong things in common, at nabanggit mo rin na meron kayong differences. At yun nga, alam mo kasi, whenever you decide to want a person, whenever you decide na you let a person in your life, you also decide na tinatanggap mo rin yung mga bagay na hindi kayo magkasundo. And then you work it out, 'di ba? You work it out together, you compromise. Kasi without compromising, hindi kayo magtatagal. Kahit paanong dami ng bagay na magkatulad kayo. Kahit paanong dami ng bagay na pinagkakasunduan nyo, if you're not willing to compromise on things na hindi kayo magkasundo, I don't think it's gonna work. 'Di ba? So yun, kilalanin mo muna siya, or else, kung ayaw mo naman at kung palagay mo siya na talaga, you have to decide to let those things slide and work it out together with him. Kasi I'm pretty sure na yung differences na sinasabi mo na possibly red flags niya sa'yo, possibly may nakikita din siyang ganun sa'yo. Kasi nga, no two people are alike, diba? And no one is perfect. There's no such thing. Walang taong perfect. Lahat tayo meron tayong differences, lahat tayo meron tayong flaws. One way or another, meron tayong hindi masyadong magandang side. 'Di ba? So yun, love is always a decision. Kaya it's up for you to decide kung alin, 'di ba? Pero yun nga ang advice ko, ang gusto ko lang namang sabihin kilalanin niyo muna ang isa't isa para maiwasan niyo na magkasakitan. Ayun lang naman, Julia. And of course, sa mga listeners po natin dyan na may katulad ng pinagdadaanan o dumaan sa ganyang klaseng bagay rin, baka kayo ay merong gustong ipayo, pwede po kayong mag-text sa ating official text line, o di naman kaya ay mag-send ng message sa ating official Facebook page. Ayan, at habang kayo ay nagmumuni-muni sa ating sa ating dinidibdib sa mga oras na ito, ay pagpatuloy niyong pakikinig ng magagandang musika na hatid sa inyo ng ating himpilan. Here is The Key of You. And General Merchandise, located at 101 Quezon Avenue, Lucena City, between Gemini Bakery and Greenwich Pizza in Poblacion. DZDG 96.7.
Yes, ito pa rin yan ito pa rin ang programang Deep Divan na with your one and only Greta. Ayan, so kanina nga pinag-uusapan natin yung tungkol kay Jane na nalilito kung ano bang dapat niyang gawin, di ba? Ayan, so ang gusto ko lang naman talagang sabihin, Jane, yun nga, pag-isipan mong mabuti, kilalanin mong mabuti para maiwasan natin yung makasakit at masaktan, di ba? Or better yet, simulan mong maging mabuting kaibigan sa kanya. Build, if you really want to, to be with the person, I think mas maganda kung sisimulan mo with a strong friendship foundation. Kasi nga, di ba, kapag daw ang pagmamahalan ninyo o ang inyong relasyon binuo ninyo through friendship, yun, mananatili kayong in love with each other. Diba? So, yun lang naman. Sana ay natulungan kita ngayong hapon na ito, ngayong tanghaling ito. At sana lahat ng mga may ganitong kwento sa buhay, natulungan natin. Diba? Ayan, kayo mga dinidibdib nyo, pwede nyo po yung idulog dito sa atin sa DCDJ 96.7. I-text nyo yan sa amin, o di kaya naman isend nyo sa ating official Facebook page. Kasi nga, diba, ito nga ang programa na palaging nagpapaalala sa inyo na kung meron man kayong mga pinagdadaanan, huwag nyo lang tambayan. Daanan nyo na lang yan at pag-usapan natin yan dito lamang sa Dibdiban na. Wala na naman po tayong oras. Kailangan na naman nating pansamantalang maghiwa-hiwalay. This has been again your one and only Greta. I'll see you again tomorrow. Same time, same voice, same frequency only here on DZDG 96.7. At syempre sa pag-alis ko ngayong hapon na to, ipagpatuloy niyo ang pakikinig ng magagandang musikang hatid sa inyo ng ating himpilan. Here is Taylor Dane with I'll Be Your Shelter.